So ayan, panahon na para kuhanin na natin ang ating mga decoration dahil tapos na ang napakahabang holiday sa Pinas. Kaya oras na para ligpitin natin ito para sa susunod na taon, pwede pa natin siya uling gamitin. So, ginamitan ko nga pala ito ng mga pandikit kaya dahan-dahan ko para hindi naman pangit ang pagkatanggal ko dahil syempre pag binigla ko to masasama yung pintura ng pintuan kaya 'di ba dahan-dahanin lang natin kung paano ko siya dinahan-dahan ng pagkabit noon, ganun din yung pagkagawa ko ngayon. So, sobrang hirap mag-decorate, sobrang hirap din talagang magbaklas ng mga decoration. Pero wala naman kasing gagawa nito sa bahay maliban sa ako. Kaya, ang una ko munang ginawa dahil alam ko sobrang hirap nito dahil madami ako mga karoleteng pinaglalagay dito sa pintuan. So, naligo muna ako. Tapos, syempre, nagkain ako ng almusal dahil abutin na naman ako nito ng mga ilang oras dito dahil habang nagtatanggal ako niyan ay siyempre nagpupunas-punas din ako ng mga pintuan ng mga gilid-gilid diyan kasi nga siyempre may mga lawa-lawa na. So ayan, sobrang hirap talaga magtanggal ng mga decoration lalo na kapag wala kang kasama dahil kung maghihingi ako ng tulong sa kanila na tutulungan nila ako baka magkahiwa-hiwalay ito. So, ang gusto ko kasing mangyari pwede ko pa siya magamit hanggang sa next year. So, ayan, nagustuhan din ng mga kapitbahay namin ang decoration namin ngayong taon at sabi nga nila, talaga daw mahilig ako magkukut-kot ng mga tabi-tabi kasi 'di ba, syempre ang paggawa ng mga decoration kasi kapag may mga holidays, bigyan mo talaga 'yan ng oras kasi pag hindi mo siya magagawa kasi siyempre hindi lang naman isang oras mo 'yun gagawin, ang tagal-tagal. So, sa akin nga nang nag-decorate ako nito, siguro inabot ako ng 2 weeks kasi siyempre hindi naman kompleto agad yung pagkalagay mo. So, sa next time naman, next day naman, tapos hanggang sa makompleto. Tsaka, siyempre, inumpisahan ko yung pag-decorate ng aming mga Christmas decor last year sa buwan ng November. Tapos, siyempre, may mga lights pa. Tapos, pag hindi pa ako kontento, babaklasin ko ulit. So, ayan, pinuntahan na nga ako ni Kano dyan. At siyempre, sabi niya sa akin kung kailangan ko daw ng tulong. Sabi ko, hindi naman, okay lang naman ako. So, ayan. Ewan ko ba kasi nga, binigyan ko kasi ng trabaho yung sarili ko 'di ba? Kasi sabi nga nila kapag binigyan mo daw ng effort ang mga bagay-bagay daw, talaga namang magiging masaya. So ayan, dito nga ako nag-umpisa no, nang bumaba na nga si Kano, kung nakita niyo kanina, itiningnan niya kung kailangan ko daw ng tulong. Sabi ko hindi, kasi kung siya naman ang kasama ko dito magtulong, sigurado ako sa sure na mababaklas to ang mga pintura ng pintuan. So, dito kasi sa tinitirhan namin, mayroon ditong kontrata na kung ano yung masisira nyo is babayaran nyo kasi nakalagay yun sa agreement namin. So, sabi ko sa kanya, wag na kami maglalagay ng mga butas-butas kasi nga madami na kaming nabutas dito dahil nga sa mga picture na nilagay namin sa wall. So, sabi ko sa kanya, tapos may aso pa kami, tapos kinaykay na yung pintuan, so natanggal yung pintura. So, last time, pininturahan naman namin yan, kaso lang yung aso namin pag nasa labas, tapos hindi kagad namin siya napapasok, kinakaykay niya yung pintuan kasi gusto niyang pumasok. Kaya nag-decide na lang talaga ako na lang talaga lahat ang gagawa kasi at least kung ako matatantya ko yung gagawin ko, kumbaga kung mababaklas ko yung mga pintura o hindi kasi ako ang nagkabit nito. So kung ako yung nagkabit, ako na lang din talaga ang magtatanggal kasi kung sila hindi nila alam kung paano ko 'to nilagay. So, sumasakit nga yung liig ko dito kasi nga inaalalayan ko kung paano ko siya makuha. So, ayan nga sabi ko sa inyo nakaligo na ako bago ko mag-start ng trabaho ko dahil pakiramdam ko hindi ko siya matapos ng maaga. So, maaga ako naligo. So, naligo ako tapos kumain. Pagkatapos ko kumain, siyempre tiningnan ko muna yung itsura ko. Siyempre kailangan maganda tayo kahit nagtatrabaho lang tayo sa loob ng bahay, 'di ba? So, hindi naman puwede na nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka na maghilamos, hindi ka na mag-ayos. So, ayan nga sabi ko nga kay Kano, ayan nakatanggal na ako ng isang balubay ng garland. So, ang aking lang
talaga na ano dito, gusto ko na hindi siya masira kasi nga next year balak kong gamitin pa itong mga natanggal ko dito kasi hindi naman puwedeng taon-taon ay bibili tayo ng mga pang-decorate, hindi naman tayo tumatain ng pera. Kahit pa naman may pera ka, siyempre may ibang bagay ka pa na dapat paglaanan nun. Siyempre 'di ba sa pagkain pa lang ngayon ay napakamahal na, kaya nga sabi ko kay Kano, ako magtatanggal kasi isi-save ko 'to para next year may magagamit ulit tayo kasi nga mga bago pa naman 'to. Alam nyo ba yung mga ginamit ko din dito nga mga decor sa bahay namin ay mga Christmas light para na yan from the past 3 years. So 3 years na. So ibig sabihin napakaingat ko dahil nga nagamit pa namin siya hanggang ngayon. So sabi nga ni Kano kasi sabi niya buti gumagana pa daw lahat ng mga Christmas light kasi nga tagal-tagal na daw namin yung binili. Sabi ko siyempre iniingatan ko na hindi mabasag yung mga bumbilya. So, mayroon din naman kaming mga nasisira na mga gamit. So, pero mayroon pa din talagang natitira. So, sabi ko sa kanya, tignan mo tong aking pagbaklas, 'di ba? Sabi ko wala man lang kaguhit-guhit. Sabi niya daw talaga daw masinop ba yung tawag nun? Masinop daw ako sa mga gamit. Kasi alam niyo ba kung bakit? Sa kanila kasi hindi yung uso yung kunwari nagamit na ngayon, tapos gagamitin pa last year, next year. Sa kanila kasi pag kunwari tatanggalin na 'to, tatapon na daw 'to. Sabi ko hindi yan puwedeng itapon kasi nga bago pa yan saka hindi man sira. Sabi ko sa kanya, sabi niya nag-iipon daw lagi ako ng basura. Kaso lang siyempre nanghihinayang ako, tsaka puwede pa naman siya gamitin, sabi kong gano'n sa kanya. So pinabayaan niya na nga lang ako dito para hindi na daw niya ako maistorbo kaya bumalik siya sa taas at nanood siya ng news. Samantala naman ako ay talaga namang dinudot-dot ko yung mga gilid-gilid ng mga decoration ko para hindi siya maputol-putol ba, para magamit natin sa susunod na taon. Siyempre, taon-taon naman tayong nagse-celebrate ng mga Pasko at New Year, so taon-taon din tayong magaganyan. So, ang ginawa niya dahil hindi naman ako makasaing, siya na lang yung nagsaing. So, 'di ba? So, marunong na yan siya ngayon magsaing dahil tinuruan ko na siya kung paano magsaing ng bigas. So, ayan. So, sabi ko sa kanya ganyan lang. Tapos, ayun, marunong na yan siya magsaing. So, ayan, nakatapos na ako. Ito na nga yung aking natanggal. O, tsaka, syempre, lilinisin ko yung ating pintuan. Tapos, tinanggal ko rin tong bilog na to. Aba, bagong-bago yan. May tag price pa. At mahal din yung bili ko, 600 pesos. Tapos, after nyan, syempre, lilinisin ko kasi nga may mga lawa-lawa na yung natira dyan, mga alikabo. Kasi, syempre, ilang months ba naman sa dyan nakasabit. Tapos, ngayon ko lang siya nalinis kasi nga 'di ba sabi ko wag ko nang paabotin ng ano ba yun, Chinese New Year ba yun, baklasin ko na to kasi nga wala namang magbabaklas na iba nito maliban lang sa akin. So ayan, malapit na ako matapos at after neto magta-transfer na ako dito sa hagdanan kasi madami din ako dyan mga aborloloy sa hagdan. So dito sa hagdan inumpisahan ko dito sa mga frame. So yung mga frame kasi dito sa hagdan pinalibutan ko rin ng garland para naman maiba yung kanyang itsura, 'di ba? Hindi kasi kami nakagawa ng Christmas tree dahil maliit ang space namin. Kaya ang sabi ko ganito na lang kami, mag-garland na lang kami paikot sa bahay namin at saka mas madali siya at magaan siyang ikabit, magaan din siyang tanggalin. So, dito ako nag-umpisa tapos pababa, tapos sa hagdan naman mamaya. So, ang dami kong tatrabahuin, tsaka hindi pa ako nakaluto ng ulam namin. So, sinaing pa lang yung nagawa ni Kano doon. So, bahala na si Batman nito mamaya kung ano yung maulam namin kasi nga si Kano naman pwede na sa kanya yung mga vegetable at chicken dyan. So, sa akin naman kung ano na lang yung makita ko dyan sa rep mamaya o sa gilid-gilid, yun na lang din yung lulutuin ko. So, ayan, may nabaklas na ako na 2 frame. So, 2 na lang yung natira. So, malapit na ako dito. Tapos, pagkatapos nito, magta-transfer na ako sa grills ng hagdanan kung saan nandoon yung mga ibang Christmas light at picture frame namin dito sa bahay. Pero, kita nyo, grabe ang pagkadahan-dahan ko dyan.
So ayan, maaliwalas na sila at malinis dahil after ko tanggalan ng garland diyan, siyempre pinunasan ko rin 'yan at binrush ko yung mga gilid-gilid. So ayan na yung mga natanggal ko, nagsabog na diyan sa hagdanan kasi siyempre kailangan ko din muna linisin yung mga frame para isang linisan na. So ito na yung garland galing sa pinto at ito naman yung ibang garland din na galing na sa picture frame, ayan. So ang susunod ko na tatanggalin itong mga nasa grills ng hagdanan. So may mga Christmas light pa dito at siyempre parang napapagod na ako. So ililipat ko muna 'tong mga kinuha ko sa upuan kasi baka mamaya, laruan ni Karina. Tapos 'yan, naglinis muna ako dahil nagugutom na ako. So ayun, may nakita ako ditong tuyo dahil wala na akong maisip na ulamin dahil siyempre ito mas mabilis 'to, prituhin ko lang siya ay puwede na, 'di ba? So ito yung uulamin ko habang nagpapahinga ako. So ayan siya. So galing nga pala ito sa Bacolod, dinala 'to ng kapitbahay namin at, binigyan nila ako dito. So bale madami kaming binigyan niya kasi ilang kilo ba 'to, 4 kilos ata 'to. So ayan, at saka hindi siya mapait kaya ayan puwede na 'yan sa'kin para mabilis lang kasi tapos ko kumain, babalikan ko yung aking trabaho na hindi matapos. Alam niyo na tayong mga nanay, hindi natin 'yan basta-basta lang iniiwan yung trabaho na hindi tapos. So ayan, sabi nga ni Kano yung ano, yung ulam ko, sabi ko tuyo dahil naamoy niya siguro sa taas yung amoy ng tuyo tapos papartneran ko lang siya ng malamig na iced tea. So ayan, tapos kakain na ako niyan kasi pagkatapos niyan siyempre babalikan ko yung daming trabaho. Alam niyo ba, nakakapagod magligpit ng mga naglalagay ng mga nakaraang buwan. Pero siyempre 'pag hindi natin ligpitin at pabayaan natin 'yan lalong masisira tapos bibili na naman tayo ulit. So ayan, ganyan ang aking ulam, sobrang sarap niya kasi hindi talaga siya maalat. So 'di ba 'pag mga ganito kasi alam niyo ba, minsan lang naman ako makaluto ng tuyo dito kasi nga ayaw ni Kano dahil mabaho. Kaso lang alam niya kasi na paborito ko yung mga ganito, mga tuyo o mga adobong kangkong, mga gulay-gulay, 'di ba yung nakasanayan ko ng kainin. So siyempre mas masarap kumain kapag nakakamay ka, 'di ba? So ayan, sa mga ganyan talaga, okey na 'yan sa akin basta maka-survive lang ako ng lunchtime. So dried fish, rice and iced tea, perfect combination na 'yan sa akin. So gutom na ako diyan, kung nakikita niyo bahala kayo diyan basta kakain talaga ako dahil sobrang gutom na talaga ako kasi kakadot-dot ng aking mga lilinisin. Hindi pa talaga ako natapos nito at tumutunog-tunog na nga yung tiyan ko kaya sabi ko kakain muna ako kasi parang nahihilo na ako. Nadatnan na ako ng mga bata galing sa kabila. Tapos hindi pa rin ako tapos kasi nga siyempre nag-lunch break din ako, tsareng. So ayan, galing na sa kabila at may dala silang malaking bag ng SM. Ang laman niyan ay puro din bag. Yung bag na ang laman ay puro bag. At siyempre aayusin ko din yan kasi alam nyo ba, online seller din ako dati ng mga bag kaso lang medyo pricey kaya mahirap i-dispose. So ayaw ko naman ipamigay kasi ang kapital ko dyan napakataas. So ayan, ito na yung aking susunod na babaklasin. Ayan, so ito na siya. At syempre, hindi natin titigilan hanggang hindi siya matapos para isang pagod na lang ba. So, ayan, natapos ko na nga at ayan na ngayon ang itsura nila. Maaliwalas na. So, ayan na, diba? Malinis na. At syempre, pagtapos niyan, ay lahat ng mga binaklas ko ay ilalagay ko sa plastic. Tapos, itatabi ko para next year, pag dumating ng beer months, mayroon na kaagad akong i-decorate, hindi ko na kailangan bumili kasi mga bago pa ito. At syempre, ilalagay ko ito sa ilalim ng aming bed o sa gilid kung saan hindi masyado naming nagagalaw-galaw para hindi siya masira. At pagkatapos nito, syempre matutulog din ako kasi nga nakakapagod din. Kaya sakit kaya ng likod ko kakalinis ng bahay na maliit, tsareng. So ayan, patapos na nito ay makakaidlip-idlip na kasi super pagod ako today. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng aming video. At see you sa our next vlog. So ayan na, bye-bye. Mag-idlip muna ako. Napagod ang inyong team sibuyas. Bye-bye.